buhay sa pangalan po ng kanilang Panginoong Kristo, isang mapagpasal umaga sa bawat isa. Nandito po tayo sa pagpapatuloy ng gawain na kung saan meron tayong mga sitas, pagbasahin, pag-aralan, pagdilay-nilayan, upang ito'y maging daan upang magamit natin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Ang una pong aralin, ayon sa Ebanghelyo ni San Mateo, sa Kapitulo 10, versikulo 26 hanggang 33. Sabi po ganito, huwag nga ninyo silang katakutan, sapagkat walang bagay na natatakpan na hindi mahayag at napatago na di nalalaman. Ngayon po, kung pag-aaralan po natin dito sa unang versikulo, hindi po ba meron tayong tinatawag na takot? Pero, kapag nakakaramdam po tayo ng takot, kinakailangan po pag-aralan natin kung ano yung pinapatakutan natin. Halimbawa, mayroong isang tao na gumagawa ng karumalduman o hindi maganda. Huwag tayo matakot doon. Kung iyan ay pagnanakaw man yan, kung iyan ay nandaraya, kailangan natin siya sa kanyang ginagawa. Hindi po siya dapat katakutan. Kahit mga mamamatay tao. Pero, normally kasi nasa tao tayong kalagayan, ang takot natin dahil ayaw pa natin mamatay. Pagdating po kasi sa lingkod ng Diyos, kung malawak ang ating pag-unawa, ang kamatayan, lahat po yan, meron tayong nakatakdang panahon. Pero, sabi nga, kung hindi mo pa oras, malalagpasan mo. Yun nga lang, meron kang karanasin na sufferings. Nandun na yung tinatawag na ipupulpay, sasalinan ka ng dugo, dahil po, normal po yan sa buhay ng tao dahil meron tayong dugo. Kaya nga ang tao po ay marupok, mahina. Kaya, siyempre, kung nag-iiwas ka, palagi kang takot. Pero kahit sa bahay ka lang, pero kung kapanamunan na nagkamatayan, hindi po natin naitatakot kung may iwas ang ating sarili. Mas maganda pa ipagkatiwala na lang natin sa Diyos ang ating buhay upang sa ganon, tayo po ay kaawahan pa ng Diyos at dugtungan pa ang ating buhay. Ang sinasabi ko sa inyo sa kadiliman ay sabihin ninyo sa kaliwanagan. At ang narinig ninyo sa bulong ay ninyong ipagsisigawan sa mga bubungan. Kaya po, tunay na ang sinasabi na walang lilim na di mabubungyan. Kahit po, sa pamamagitan ng mensahe na maliit lamang na bagay, pwede po yung kumalat. Hindi ba ga? Kwento lang, kumakalat siya, nag-spread out. Kaya ang nangyayari po niyan, halimbawa ang kwento ika nga ng isang kaibigan na si Brad, may lumabas sa kanyang katawan maitim, katulad ng uwak. Pagdating sa dulo, ang lumabas uwak na. Ganyan po, makapangyarihan ng bibig sa pagkalat ng kwento. Ito, sabi dito, at huwag kayong mga takot sa mga nagsisipatay ng katawan, nasa
Hindi mga kakapatay sa kaluluwa, kundi pagpos ang katakutan ninyo, diyaon makahubog sa katawan at sa kaluluwa at sa katawan sa impyerno. Then po, sino-sino po ba ang mga kinatatakutan natin? Pag masama ang ugali ng ating kapitbahay, takot tayo. Pag may nakita tayong kriminal, takot tayo. Palagay natin, palawakin na lang natin ang ating pag-iisip. Yan, mga instrumento lang yan, na kumbaga, pagdating sa harvest time, meron talagang manaani. Nandiyan sila. Kasi kung oras na, minsan sila yung taga-tupad ng kalooban ng Diyos para mamatay ng tao. Pero sino po ang dapat natin katakutan talaga? Tao ba? O ang Diyos? Meron pang isa, sinasabi, takot ka na ako kay Satanas. Sa totoo lang po, huwag natin katakutan sa Satanas. Dapat palakasin natin ang ating sarili para kalabanin yung mga lalang ni Satanas. Kasi po, kasama siya sa hinatulan ng Diyos. Sabi nga, sino mo yung mas mataas na kalagayan? Yung nilalang o yung lumalang? Siyempre, ang dapat natin katakutan, yung pinanggalingan ng lahat ng bagay. Yung lumikha ng lahat ng bagay. Yung lumikha kay Satanas. Yung lumikha sa mga naging masamang espiritu. Yung mga nagsisunod kay Satanas. At ganoon din sa mga tao na sumunod sa mga masamang gawa. Pare-parehas lang naman sila. Pero, ang dapat natin katakutan, yung may kapangyarihang umuksa ng kaluluwa. Sino po ba yun? Walang iba ang makapangyarihang Diyos. Sapagkat kaya niya pong puksain ang kaluluwa ng tao. May isang ang parte sa bahagi ng banal na kasulatan na habang ang ating dakilang Panginoon ay nangangaral ng salita ng Diyos, merong lumapit sa kanya na isang pinakalihan ng masamang espiritu. Paano natin masasabi na ang mga masamang espiritu ay hinagulan na? Sabi dito sa Marcos 1:24. O 23. At pagka may isang tao sa kanilang sinagugan na may isang kamanduman na espiritu at sexualidad na nagsasabi, anong pakialam ko sa iyo, Jesus, ikaw na Nazareno? Naparito ka ba upang kami puksain? Nakikilala kita kung sino ka, ang banal ng Diyos. Yung mga masasamang espiritu, kilalang-kilala po si Kristo, ang banal ng Diyos. Kung sila nga na mga naunang nilikha sa mga tao, takot na takot sa ating dakilang Panginoon. Gaano pa po kaya tayo na sumusunod sa kanyang kalooban ang hindi dapat matakot sa ating dakilang Panginoon. Kasi po, ang ating dakilang Panginoon, may kapangyarihan siyang pumuksa ng Espiritu. Kaya nga po siya sinungo dito upang ipangaral ang mabuting balita o ang Ebanghelyo para buksan ang kaisipan ng bawat tao nang sa ganon tayo po ay magbago na ng pag-iisip. Tama, ito sinabi nito kanina. Mag-iba na kayo ng pag-iisip. Kinakailangan sundan natin ang mga yapak na iniwan ng ating dakilang Panginoon. Unang-unang ginawa niya yung halimbawa, kapakumbabaan. Kung mataas ang ating ego, sasabihin natin, tagasunod tayo ni Kristo, hindi kailanman si Kristo tumaas ang ego na napili siya sa kapakumbabaan. Ibig sabihin, hindi si Kristo ang sinusundan natin.
Kasi si Kristo, mapagpakumbaba. Kung ang attitude natin may kataasan, hindi si Kristo ang sinusunod natin. May problema tayo sa ating sarili. Ngayon tuloy natin. Hindi ba ipinagbibili ng isang bilis ang dalawang maya? Ni kahit isa sa kanila hindi mahuhulog sa lupa kung hindi pahintulot ng iyong. Kung yung ibon, pagamat meron siyang halaga. Yung dalawang maya, katumbas ng isang beles. Pero yan bilang na bilang. Hindi pwedeng dayain o sumubra yan. Kumbaga sa accounting, dapat kumplito yung total niya. Kung 50 yung maya, dapat ilang beles yun? 100. Huwag na kayong mga takot, kayo'y lalong mahalaga kaysa maraming maya. Kung yung maya iniingatan na walang mawala kahit isa sa kanila, mamatay man o lumipad, gaano pa kaya tayo na mas mahalaga sa mga maya? Ibig sabihin, lahat ng mga tao isinisilang dito sa ibabaw ng sanglibutan. Bilang po yan ng Diyos. Kaya kung yung maya nga, may halaga siya sa dalawang maya, isang beles. Ganun din kung kahit isa doon walang nawala, maging sa mga tao bilang po lahat ng Diyos. Kahit saan ang lupalong ng ibabaw ng sanglibutan ipanganak, kahit nasa kwarto man, nasa ospital, lahat po yan bilang na bilang ng Diyos. Ano ba sabi dito? Kaya, ang bawat kumikilala sa akin sa harap ng tao, ay kikilalanin ko naman siya sa harap ng aking Ama na nasa langit. Ngayon po, tatanungin natin ang ating mga sarili. Sabi ng ating nagkilala, kumikilala sa akin sa harap ng maraming tao. Paano po ba natin nasasambit ang pangalan ng ating nagilang Panginoon? Seasonal lang ba? Sa oras lang ba ng pangangailangan? O sa oras na mag-uumpisa pa lang tayo ng ating gagawin? Halimbawa, maraming tao, kahit manalangin o tumawag sa Diyos, parang hiyang-hiya tayong gawin yun dahil maraming ang tao. Sabi nga, ang magmakahiya sa akin, ikakahiya rin naman niya sa ating Ama. Ibig sabihin, tinuturuan tayo dito ng ating nagkinatang, magpakatotoo. Kay marami mang tao o walang tao, dapat ang koneksyon natin sa ating dakilang Panginoon, consistent, nananatili. Hindi po dapat yan nagbabago. Dapat ang pagkatao natin, hindi lang nagiging matuwid o nagiging maayos dahil nasa oras ng pagsamba. O dahil nakita tayo ni Brad o ni Sis, o sabi nga, kahit dito sa simbahan, kahit sa natural na pamumuhay, pakikisalamuha sa ating kapwa, dapat po yan parehas lahat. Hindi po yan nagbabago. Kasi po, halimbawa, nakakahawak lang tayo ng dala na kasulatan pag nandito sa simbahan, pag uwi natin sa bahay, wala. Ibig sabihin, wala tayong pinag-iba doon sa plastic. Kasi pakitang tao lang pala ang pagdala natin ng Bible, pag uwi sa bahay, wala. Hindi mabuksan man lang ng isang page. Hindi natin nabuksan. Dapat hindi po seasonal. Dapat, kung nagbabasa ka, isang beses mo lang binuksan at tuwing Sabado, dapat puspusin mo yan. Linggo, Lunes, Martes, Miyerkules, pagbasa ka ng isang verse para pag-nilay-nilay. Ganyan po dapat nagpapatuloy. Ibig sabihin, araw-araw ginagawa natin. Kaya po, ang pagkilala sa ating dakilang Panginoon, hindi po dapat seasonal. Ngayon lang, kundi araw-araw nananalangin tayo sa Kanya bilang paghingi ng gabay. At pagkatapos, bago tayo matulog,
hingi na naman tayo ng gabay ba sa ating tatama, magising pa tayo kinabukasan. Siyempre, kalagit ko, nagpagpapasalamat sa mga accomplishment na natapos mo yung maghapon na hindi ka napahamak. Na ligtas pa rin tayo bago tayo matulog. Siyempre, ganoon din sa pag-gising. Dahil binigyan muli tayo ng panibagong pagkakataon. Kaya, kung ang pagtawag lang natin sa Diyos, ang pagbasa ng banal na kasulatan, may panahon lang, ikakahiya po tayo ng ating dakilang Panginoon. Siguro kung dahil dito lang, makikibagi natin sa oras ito. Salamat sa Diyos at ano man natin sa kailangan, karangilapit natin sa mga Kristo Jesus. Salamat at mapagpalang umaga sa oras.